Naturalan niya. Marami yung talagang naghihirap eh. Magagalit niya talaga sila. Kaya ginagawa natin ang paraan. Di ba? Ngayon, si Inday, ayun ang reaksyon ni Inday. Di ba? Pikon na pikon po. Sabi dito, Vice President Education Secretary Sara Duterte unleashed a sharp rebuke of critics of confidential funds, saying those attacking such resources are against peace and are deemed the enemies of the nation. So yung buong Congress, yung buong Congress na enemies of the nation na, in effect, kung susundan natin ang logic. ang logic, mga kababayan, ni Inday. Kasi yung nagtanggal po, yung Kongreso. Kahapon, mga kababayan, biglang nagliyab yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit niya, Mr. Maravillas? Inisa-isa niya, mga kababayan, na pinangalanan yung mga companies na sangkot sa smuggling, yung mga smugglers ng bigas. Pero kahit po nagliyab yung ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon, mahinahon pa rin siya. Di ba? Yun ang yun ang nakakabilib na natura, pagkatao ng ating Pangulong BBM. BBM. Yan po, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niyan, Marcos names 4 rice smugglers. Yan po, mga kababayan, mamaya iparinig ko sa inyo yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inuubos nyo kasi yung pasensya ng ating Pangulo. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. The Land of Fear. Yan po, mga kababayan, ang balita sa Manila Times. Marcos names 4 rice smugglers. So sabi rito po, President Ferdinand Marcos Jr. bared the identities of 4 rice importers charged with agricultural smuggling, saying the government's anti-smuggling campaign would spare no one. Wala niya kaming sasantuhin, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Bumangis po yung ating Pangulo. Pinikon kasi ninyo. Sa kanyang talumpati, mga kababayan, doon sa Taguig City, distribution ng 1,000 bags ng bigas, sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. San Pedro Warehouse, Blue Sakura Agri Grain Corporation, FS, Ostia Rice Mill, and Gold Rice Mill were charged with violating the Customs Modernization and Tariff Act, the Rice Tarification Law, and Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kinasuhan na anya namin itong mga sangkot sa rice smuggling dito sa ating bansa. We cannot allow these opportunists to ruin our livelihoods and the agriculture sector to reign. I am warning those who sabotage our economy. You smugglers, hoarders, and syndicates to stop your nefarious activities. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, bumangis kahit gaano kabait ng isang tao. Pag inubos ninyo yung pasensya, talagang
Magliliyab po. Di ba? Pero siyempre, enjoy yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-distribute ng sako-sakong bigas sa mga mahihirap nating mga mamamayan. Sabi rito, Marcos, who is also the Agriculture Secretary, said, those who violate the law have no place in the bagong Pilipinas. Wala daw kayong lugar dito sa bagong Pilipinas. Bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko. Pero hindi kaibigan ng mga smugglers po, yung ating Pangulong Bongbong. May paglalagyan po kayo. Pero walang ejiki-ejiki po. Sa paglaban po sa mga smugglers at pati po sa droga, nire-respeto niya yung karapatan ng mga tao. Kahit nito mga smugglers. Kaya po, sinampahan sila ng kaso para papanagutin sa batas. Yun ang ating policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At pag nagpapalabas siya mga kababayan ng mga statements, wala pong yabang sa kanyang katawan. Walang yabang sa kanyang pananalita. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we are now in the bagong Pilipinas. We will quash those who are not playing fairly. There is no place in society for those who take advantage and oppress others. Dagdag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kahapon, in-announce na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yung pagtanggal na sa price cap on rice. Kasi nag-stabilize na rin po yung presyo ng ating bigas. Sabi niya, I think it's the appropriate time since we have been distributing rice. Yes, as of today, we are lifting the price caps on rice, both for the regular milled rice and for the well-milled rice. So we remove all the control. But it does not mean we will leave it at that, because we will still need to fix the agricultural sector. He added, noting the government will continue providing rice subsidies to vulnerable communities. Tuloy-tuloy lang anya yung pamimigay natin ng tulong. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, ang ating pamahalaan kailangan niya na humanap ng permanent solution to the volatile price ng bigas dito sa ating bansa. So yung permanent solution, mga kababayan, dito sa increase in price of commodities, siyempre, we have to increase the production. Alam naman po yun, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, until today, hindi pa siya po umaalis as DA Secretary. Kasi ang dami pa niyang inaayos po sa Department of Agriculture na pinabayaan po ng napakaraming taon ng mga previous administrations po. Kasi yung mga previous administrations, ang tutok po nila, korupsyon at korupsyon. Kasama na politika. Sige lang nila ang politika. Yung mga personal na interest lang po nila. Hindi man po nila inayos yung kabuhayan ng ating mga mamamayang Filipino. Ang inayos nila, yung sarili nila. What? Di ba? Hindi na kayo makakaulit. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, when we were looking at the statistics yesterday, the real problem is here in the capital region, Anya, where the price of rice is high. But that's natural because we are in the city, Anya. It takes a long time for rice to arrive here, and the transportation, storage, and processing fees become expensive. The price is rising here in NCR because of that.
may ano siya, may malinaw siyang pagkaintindi, mga kababayan, kung bakit yung presyo ng bigas sa National Capital Region ay ganon kataas. Kaya sabi niya, the government niya will continue to watch very closely those who remain to be affected by the spike in the prices of rice, including local farmers. So that is another measure that we are undertaking. Other than, mga kababayan, itong paglaban sa mga smugglers, hoarders, and price manipulators na kanya na pong pinangalanan. Yung style niya, mga kababayan, ng paglaban sa mga smugglers, kakaiba. After na makumpis ka po, ayun, pinamumudmud niya sa mga mamamayan. Palagpakan lagi yung mga tao po. Tuwang-tuwa. Ayan po. Tambak na sako-sakong bigas, mga kababayan, ang pinamimigay niya sa buong Pilipinas. Kahapon doon sa Taguig. Parinig ko po sa inyo yung kanyang sinabi po. Nang pangalanan niya yung mga smugglers. Courtesy ng, ng RTBM, mga kababayan. Muling lumabag sa Customs Modernization and Tariff Act, sa Rice Tarification Law, at sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kaya po, ito na, ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse, ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong na mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Ayun, mga kababayan. Bagong Pilipinas na po tayo ngayon at ating pong susugpuin ang mga hindi po lumalaban ng patas. Wala pong puwang sa lipunan ang mga nanlamang at nang-aapi sa kapwa. Po, mga ordinaryong mamamayan, tuloy-tuloy lamang po ang pagtutulungan natin. Bumangis po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Patong-patongan niya, nagkaso ang kanilang kakaharapin. Ganun po. Sumisingasing na po yung Tigre ng Norte. Talagang nakakapiko naman po talaga, mga kababayan. Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala man talaga po na shortage. Hinohoard lang, mga kababayan, nitong mga ganid na mga negosyante dito sa ating bansa. Kaya yung buong birokrasya ng ating gobyerno ay talagang minobilize ng ating Pangulong Bongbong Marcos para labanan po ang ganitong mga masasamang gawain. Kaya ayan, tuloy, mga kababayan, tuloy-tuloy ang pamimigay ng sako-sakong bigas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Masaya yung mga mamamayang Filipino. Kahit yung hindi niya mga kapartido, yung hindi sumuport sa kanya noong eleksyon, yung Taguig po ay dilawan country. Lugar ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero yung asawa niya, si Mayor Cayetano, mga kababayan, kasama sa siyempre, tingnan ninyo, tawang-tawa na si Mayor Cayetano, Lani Cayetano. Di ba? Nakakatuwa yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya nangungulay, mga kababayan, sa politika. At siya mismo ang bumubuhat sa sako-sakong bigas. You see? Mga kababayan? Pampalakas pa ng braso. Na-exercise pa, mga kababayan, yung ating Pangulong BBM. Dahil sa napakaraming mga smuggled rice. 40,000 po yon, 42,000. 42,000 sacks ng bigas. Yung galing pa lang yun sa Zamboanga. Inaayos pa yung galing Bulacan. Yung Bulacan, 200,000.
sacks of rice. Sa pag napatunayan yon, mga kababayan, na walang mga documents, ipamomod-mod yon sa buong Pilipinas. Di ba jackpot yung mga mamamayang Filipino? Ngayon, nagpaabot na rin po ng reaction yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa paglubog ng kanyang ratings po. Sa latest survey ng Pulse Asia, iyong sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napakaganda po. Hindi man lang napipikon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi niya, naintindihan ko niya yung inimanan niya yan nagkakagulat. Kasi yung mga tao talagang naghihirap. Ganon, mga kababayan, kung mag-react yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya pikon. Malayo kay Inday po. Kontras yung dalawa po. Si Inday po galit kasi natanggal yung kanyang milyon-milyon na confidential funds. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po napipikon kahit bumagsak, lumubog yung kanyang ratings. Ito si Inday. Sara Duterte blast critics of confidential funds. Ayan po. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. What? Yan po si Inday. Pikon na pikon ka, mga kababayan, kasi tinanggal yung confidential fund ng Office of the Vice President pati ng DepEd. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nang tanungin ng mga reporters tungkol sa pagbagsak ng ratings, ito po yung kanyang sagot. Ito ba, iparinig ko po sa inyo, mga kababayan, yung interview sa kanya. Good morning, sir. Can we get a reaction to the recent Pulse Asia survey that shows your lowered approval ratings? Thank you. It's not surprising. People are having a hard time. Yung bigas, yung hirap na yung bigas ito eh. Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else, any other agricultural product. I completely understand it. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. And kaya hindi mo masisi ang tao, talagang naghihirap sila eh. So that's why we're doing all of these things. That's why we're doing all of the things to try and maintain the prices at the level that is affordable to our people. Yun lang naman talagang kailangan gawin. And I think we are slowly heading there dahil ang supply natin napakaganda. Distribution siguro, meron na tayong ginagawa doon sa pasto para sa cost ng pag-deliver ng bigas, lalo na sa mga malalayo. NCR is included there. Meron tayong project dito sa NCR. May program tayo dito sa NCR. So that's perfectly natural. It's not a surprise, put it that way. Yan, mga kababayan. Excellent, brilliant answer, mga kababayan, ng ating Pangulo. Hindi po siya pikon. Naintindihan ko niya ang mga tao. Natural niya. Marami yung talagang naghihirap eh. Magagalit niya talaga sila. Kaya ginagawa natin ang paraan. Di ba? Ngayon, si Inday, ayun ang reaksyon ni Inday. Diba? Pikon na pikon po. Sabi rito, Vice President Education Secretary Sara Duterte unleashed a sharp rebuke of critics of confidential funds, saying those attacking such resources are against peace and are deemed the enemies of the nation. So yung buong Congress, yung buong Congress na enemies of the nation na, in effect, kung susundan natin ang logic. ang logic, mga kababayan,
ni Inday. Kasi yung nagtanggal po, yung Kongreso. And in fact, yung mga dati niyang mga kasama, dati niyang mga kapartido sa Lakas CMD. Kumbaga, yung mga makabayan na sinasabi niyang enemies of the nation, minority naman po yon. Kahit yung mga makabayan black magtalak ng magtalak, mga kababayan, hindi man po uobra kung sila-sila lang. Because they do not have the numbers. Yung nagtanggal po, mga kababayan ng confidential funds ni Inday, yung majority na ng Kongreso. Di ba? Yung Committee on Appropriations. Kasi na-realize po, mga kababayan, ng Congress, tama naman yung punto ng mga nasa Makabayan Black na hindi man kailangan ni Inday yon. Ang may pangangailangan, mga kababayan, talaga, yung ating mga security agencies, the National Defense, yung Philippine Coast Guard, yung ating military, the guardians of the West Philippine Sea. Sabi nga, tapos sabi niya noon na I will leave it to the Congress to decide yung aking yung confidential funds. Kung gano'n naman pala na you will leave it to the Congress to decide, nagdesisyon yung Kongreso, bakit ka nagagalit? Di ba? Akala ba namin okay lang sa'yo? Hindi pala okay. Sabi dito ni Inday, mga kababayan, makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Madaling sabi, mga kababayan, si Stella Kimbo, yung dating sumusuporta sa confidential funds niya at biglang bumaliktad. Kalaban na ngayon ng bayan. Yung mga members ng Congress, mga kababayan na pumirma para tanggalin po yung mga iba-ibang partido, para tanggalin na yung confidential funds niya, mga kalaban na ngayon ng bayan. So sabi rito, she warned that those who seek to compromise the security and development of the nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. Anong jeopardize the security? Na yung confidential funds nga po ninyo ay ililipat doon sa mga guardians ng ating security. Yung mga security agencies. Diba? So sabi niya, we must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people in our nation. Yun na nga po yung purpose kung bakit tinanggal sa'yo yun. Para ibigay sa Philippine Coast Guard. The guardian of our maritime domain. She added during the 122nd Police Service Anniversary na ginawa mga kababayan doon sa Butuan City. The Vice President made the remarks after getting flack over the huge confidential funds allocated to her office dating back to her stint as mayor of Davao City. Imagine, 4 billion plus pala, mali pa pala ako, kaya ko 1.2 billion lang. 4.6 billion mga kababayan yung inubos ni Inday na confidential funds nung mayor pa siya. 460 million every year. Talaga niya, Mr. Marabilla, suga pa. Yung 125 million, ubos po, 11 days. 1 million every day yung inubos niya. 11 million pala.
Everyday, mga kababayan, yung inubos niya for 11 days. Amid the uproar over the Office of the Vice President and Department of Education's controversial secret funds, Congress recently decided to reallocate such funds to security agencies addressing concerns in the West Philippine Sea. So baliktad po yung mga sinasabi ni Inday na majujupardize yung security ng ating bansa. Majujupardize po yung security ng ating bansa kung ibibigay sa'yo. Kasi imbes na ang gumamit po yung lehitimo na mga agencies tulad ng Philippine Coast Guard, ng National Defense, ng National Security Agency, yung nagpipiesta. Yung nagkikinabang po, yung Office of the Vice President, saka yung DepEd, na wala mang kinalaman sa security agency ng ating bansa. Sabi dito sa balita, the Vice President also called for a united front against any attacks on funds intended to keeping peace and order. Galit na galit po si Inday. We must stand united against any attack on funds allocated for peace and order as they threaten the protection and well-being of our citizenry. She said the government must ensure that our people can go about their daily lives without fear, that our children can receive an education in a safe environment, and that our businesses can thrive without the shadow of insecurity looming over them. Yung yung peace in order is not the job of the Department of Education and of the Office of the Vice President. It is the mandate ng ating forces, ng ating PNP, ng ating National Defense. Di ba po ganon? Ini man po siya yung Commander-in-Chief ng ating bansa. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat may confidential funds talagang malaki. Kasi po, siya yung Commander-in-Chief ng ating bansa. Kaya kahit papano, hindi ko kasundo itong si Congressman Edsel Lagman kasi dilawan, pero tama yung sinasabi niya dito. Agencies without intel function should get zero confidential fund, sabi po ni Congressman Lagman. Yan po ang balita ngayon sa Inquirer. Ayan si Edsel. Sabi rito, Lagman in a statement said, there were reports that instead of totally removing the CIF from agencies not entitled to these funds, it will only be reduced as an accommodation to these offices. All agencies not entitled to confidential and intelligence funds because of their function and extent of their mandate must be deprived of secret funds in their entirety and mere reduction must not suffice, sabi ng congressman. Tama! Ayan man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.